Yo, what's up mga kayoba? Umpisa pa lang nakalabas na agad ang cheekbone dito ni Sir Rex. Ini-enjoy lang talaga nila yung pagpa-primal cuts and deboning. At isa yon sa sikreto natin para madali nila magawa to at makuha yung pagpa-primal cuts and deboning at natanggal na agad dyan yung tampalin. At isusunod naman dito ni Sir Rex yung pork tenderloin. Iniikutan na agad ng hiwayan at matatanggal na agad ni Sir Rex yung pork tenderloin natin mga kayoba. At isusunod niya naman dyan yung mga taba at laman. Ipapantay niya lang yan sa 2 joint at dito lang yung kailangan pa nating improve kay Sir Rex. Hinihiwa niya agad paangat yan. Sabi ko sa kanya, hiwain niya muna ng isa. Kapag balat na lang yan, madali niya na may hiwa yan paangat, no? At isa pa nga yan, sa ipapa-improve ko kay Sir Rex pag nag-primal cuts and deboning ulit sila dito sa atin. At itong ham leg natin, matatanggal niya na agad yan sa middle part kasi may hiwa niya na yan sa 2 joint. At hindi kayang pwersahin ng knife yan, kaya babaliin na ni Sir Rex yan mga kayobab. At nabali niya na yan, naiwalay na agad yung ham leg sa may middle part. At sunod naman natin dyan, dito sa may shoulder, binaon niya lang yung knife niya dyan para madali niya mahiwa yung mga laman. Hiniwa ng straight and then iniwasan yung buto at ihiwain niya dyan yung mga laman at balat na nakadikit pa para mahiwalay natin yan sa middle part. At tinuro ko nga yung isang technique dito kay Sir Rex habang inihiwa niya yung mga laman na yan pataas, tulak niya yung pata front at itulak niya lang yan na itulak hanggang sa mabali yung buto na yan tulad ng ginagawa dyan ni Sir Rex. Lalo na kapag malaki pa yung buto sa may batok, no mga kayobab, no? At dito tinutulak ni Sir Rex yan dahil hindi niya pagamay kaya hinihiwa niya pa rin sa joint yan, no mga kayobab. Pero isang tulak mo lang yan na paikot yung pata front na yan, tanggal na agad yung shoulder na yan. At dito nag-decide na lang siyang baliin na lang yung shoulder natin mga kayobab. At tapos na tayo dito sa pagtatanggal ng shoulder natin sa middle part at tapos na tayo sa primal cuts natin. Punta naman tayo sa deboning at hinatak niya na nga dyan yung ham leg natin at umpisa natin dito sa may pata hind. Hiniwa niya na agad dyan ng pa-island mga kayobab. Tingnan natin mabuti kung makukuha niya agad sa joint tong pata hind natin mga kayobab. At kitang kita nyo naman natanggal agad ni Sir Rex yung pata hind natin at nakuha niya agad na mabilisan yung joint mga kayobab. At may konting problema lang tayo dyan kasi kung mapapansin nyo yung kamay ni Sir Rex ay medyo basa dahil may lumabas na liquid sauce dun sa may pata hind natin at medyo madulas talaga yan kapag hawak mo yung knife. Kaya pag ikaw na yung nasa sitwasyon na ganyan, wag mong mamadaliin yung pagpa-primal cuts and deboning dahil mahirap talaga ang aksidente ay hindi natin masasabi kaya mag-iingat tayo palagi. At dito tinatanggal na ni Sir Rex yung joint natin mga kayobab at sinundan niya na yung buto rito sa kabila para mas lumuwag yung joint natin dyan mga kayobab. At dito pine-pressure ko talaga dito sila Sir Rex ay gusto ko makita kasi sa kanila yung mabilisan pagkakalas dahil nga kabisado na naman nila yung primal cuts and deboning natin. Lahat ng patamaan kabisado na nila at nakikita kung maayos na rin sila mag primal cuts and deboning. Gusto ko naman makita kung paano yung bilis na gagawin nila dito sa pagpa-primal cuts and deboning natin dito dahil may order din tayo dito na 50 kilos na pork chop kaya binibilisan din natin yung pagpa-primal cuts and deboning dito mga kayobab. At dito kung mapapansin nyo si Sir Rex focus lang kahit na medyo nagpapatawa ako dyan habang nagkakalas sila at pine-pressure ko sila. Bilisan nyo, may order pa tayong 50 kilos na pork chop kaya ito yung pressure sa kanila hindi pa rin tumatalab at bilib na bilib ako dito kay Sir Rex at kay Sir Rap na nagkalas sa atin dito mga kayobab dahil hindi nila iniisip yung pressure, ang iniisip nila magawa nila na maayos yung primal cuts and deboning ng mabilisan. At dahil nga may order pa tayo ng 50 kilos na pork chop, hindi biro maghiwa ng pork chop na ganong karami mga kayobab, no? Kaya hinahabol natin yung oras dito mga kayobab kasi meron tayong tinatawag ditong time management at the same time kailangan natin matapos yung order sa ganong oras mga kayobab. At punta na tayo dito sa shoulder mga kayobab. Tinanggal na agad yung mga laman sa batok dyan. Papasok lang mga kayobab para hindi mahirapan magtanggal lang pork ribs natin dito si Sir Rex mga kayobab, no? At inikot niya na yan mga kayobab para mahiwa niya na dito sa may soft bone ng pork ribs natin. Papasok lang dahil pag nahiwa niya na yung mga laman na nakadikit dyan sa may dulo ng pork ribs natin, may layer lang yung pork ribs natin at madali nyo matatanggal yan dahil nga natanggal nyo na yung mga laman na nakadikit sa batok. At sa neck natin yan, madali nyo na matatanggal at hindi pa sira yung kasim natin. At mabilis na nga natanggal dyan yung pork ribs ni Sir Rex mga kayobab, no? At punta naman tayo dito sa exciting part sa may shoulder blade kung saan nag-i-struggle si Sir Rex at dito siya natatagalan talaga sa may shoulder blade natin mga kayobab. At panoorin natin ngayon, tingnan natin mabuti kung talaga nakuha niya na yung technique at yung mga itinuturo natin sa kanya ng pagtatanggal ng shoulder blade mga kayobab, no? Kaya nga pala gumawa rin ako ng 3 pagtatanggal ng shoulder blade ni Sir Rex mga kayobab kasi dun talaga siya nahihirapan at dun tayo nag-focus para maituro natin sa kanya
niya na maayos yung tamang patamaan at yung mga litid na kailangan niyang tanggalin para mabilis niya matanggal yung shoulder blade. At tara, panoorin natin dito si Sir Rex kung kakayanin niya na to ng mabilisan at may pressure pa. Dahil naghahabol pa tayo ng oras dito, hiniwa niya na sa ibabaw yan mga kayobab. Inangat yung soft tissue, itinutulak niya lang ng daliri niya yan mga kayobab, no? At ayan na, hiniwa niya na dyan yung layer papunta lang sa may dulo ng buto. Tulad ng ginagawa natin at tinuturo natin sa kanila, itinulak yung mga laman at litid na nakadikit sa ibabaw ng shoulder blade. At ganun din dito sa layer sa kabila, hiniwa niya na yan papunta sa may dulo ng buto. At inangat niya ulit yung mga laman, litid na nakadikit sa ibabaw ng shoulder blade yan, hiniwa pa ng konti. Dahil may mga nakadikit pang laman at itinulak niya na ng gusto yan, yung mga laman na yan para makita na natin dyan yung dulo ng shoulder blade. At pag nakita natin dyan yung dulo ng shoulder blade dyan, pwede na tayong gumawa dyan ng hawakan tulad ng gagawin dito ni Sir Rex. Nakita niya dyan yung litid na itinuturo natin sa kanila at ayun yung una niyang tinanggal. Very good Sir Rex. At tinanggal niya na nga yung litid na yan mga kayobab, ano? At pinaikutan niya na ng hiwa tong shoulder blade natin sa ibabaw para matanggal na natin yung mga litid at laman na nakadikit sa gilid ng shoulder blade natin dyan mga kayobab. At kapag nagawa niya na yan dyan mga kayobab, kakayasin niya naman yung ilalim na yan mga kayobab para matanggal ng gusto yung mga laman at litid na nakadikit sa ilalim ng shoulder blade natin. At pwede na nating hatakin yan. Iniwanan na isa, hatakin natin yan. Panoorin natin si Sir Rex dito. Perfect ang pagtanggal ng shoulder blade dito ni Sir Rex. Kita nyo naman yung ngiti dyan ni Sir Rex mga kaibigan. Talagang napakasaya talaga ni Sir Rex dyan dahil dito talaga siya nag-i-struggle sa may shoulder blade. At kita nyo naman yung ngiti dyan. At labas na labas nga dyan yung dalawang cheekbone na naglalaki yan ni Sir Rex mga kayobab, no? At para nakikita ko dito si Jollibee kung paano ngumiti si Sir Rex. Talagang bida ang saya. Alam ko na sikreto Sir Rex kung bakit ka nagpapa-Jollibee, no? Parehas pala talaga kayo ng ngiti. At naiwa na nga dyan ni Sir Rex yung layer natin at tinatanggal niya na yung mga laman na nakadikit sa bias ng pata front natin dyan at tinikot niya na yung pata front natin dyan para matanggal naman yung mga laman na nakadikit pa sa kabila. At shoutout nga pala kay Sir Eshwon Marks. Ewan ko kung tama yung bigkas ko sa pangalan mo, boss. Shoutout guys, Training Center, Tagum City, Misamis Occidental, Mindanao. Marami nanonood sa iyo dito, mga nag-aaral ng butcher, boss. Maraming salamat po at sa lahat ng mga aspiring butcher at maraming salamat sa suporta nyo lahat mga kapatid. At para sa inyo to ang ginagawa natin at para nang mapabilis nyo yung pagpa-primal cuts and deboning nyo at magamit nyo sa employer or magpapasa kayo ng video or magte-trade test kayo. At ako nga pala si Kim Jo, isang baguhan sa lahat ng mga veterano at isang veterano sa lahat ng mga baguhan. At kung di pa kayo nakapollow sa akin mga kaibigan, pakipollow nyo naman ako and thank you.